sa PS Rewind. Ano ang dapat gawin na para mabuhay ka pa rin pag naubos na lahat ng tubig sa mundo, umulan ng asteroid at pagganti ng kalikasan na siyang tatapos sa sangkatauhan? Sa Caribbean Sea, isang masayang pamilya ang nagbabakasyon sa kanilang yate. Nagdive ang nanay nila na si Julia para maglangoy-langoy. Habang palutang-lutang siya at nagre-relax, biglang may naramdaman siyang kakaiba. Pero hindi niya ito maipaliwanag at hindi niya rin makita. Kaya inisip niyang baka guni-guni niya lang yun. Ilang sandali pa ay bumalik na naman at parang hinihila siya nito. Walang makitang anuman pero kinakabahan na siya kaya lumangoy na siya pabalik sa yate. Ngayon ay hinahatak na nito ang binti niya kaya nagsisigaw na siya at humingi ng saklolo. Ang anak niyang si Cassie ay kapaki-pakinabang dahil laging naka-headphones kaya hindi siya marinig. Ang asawa niyang si Tom at ang bunso na si Ben ay busy sa pamimingwit. Hinihingal na siya at hirap ng makalutang. Pilit na sumisigaw kaya nakakainom na rin siya ng tubig dagat. Maya-maya ay napansin ni Tom na matagal nang nawawala ang asawa niya. Kaya hinanap niya sa palibot hanggang sa makita niyang nalulunod na pala siya. Inalerto niya ang mga bata, nilapit ang yate kay Julia at nagdive. Agad na inabot ang asawa at kumalma na ito at pagod na pagod. Lumangoy pabalik sa yate at tinulungan ng mga bata. Nag-alala sa kanyang lubos ang pamilya niya pero hindi niya pa rin sigurado kung ano ang nangyari. Duda niya ay may matinding agos na humahatak sa kanya sa ilalim. Kinagabihan, sinelebrate nila ang birthday ni Ben ng handaan, cake at mga regalo. Tumawag naman si Cassie sa syota niya at lumabas. Pinakita nito ang matitinding kulog at kidlat na ngayon lang nila nakita sa buong buhay nila. Saka huminto at naputol ang tawag. Bumalik siya sa loob para sabihin ang nangyari. Duda nila ay malayo na kasi sila sa lupa kaya wala nang signal. May narinig silang kakaibang ingay kaya lumabas silang lahat. Namangha sila na napakaraming balyena na dumadaan sa kanila. Pinaliwanag ni Tom na sinusundan kasi ng mga ito ang magnetic field ng Earth. Pero pag bumabagyo, nagugulo ito kaya nalilito sila at naliligaw kung minsan. Yumanig bigla ang buong yate at natumba pa si Ben. Gustong siguraduhin ni Tom na walang sira sa ilalim ng yate kaya nag-dive siya para i-check. Ilang sandali pa ay lumutang siya na may malaking sugat na sa balikat. Tinahi ito ni Julia habang pinapaliwanag ni Tom ang nangyari. Isang malaking nilalang ang naramdaman niya sa likod niya. Nang humarap siya bigla ay nasugatan siya ng propeller. Napakalaking nilalang daw nito pero naaaninagan niya lang ng bahagya. Nadiskubre niya rin ang malubhang sira ng makina ng yate kaya kailangan na nilang humingi ng tulong. Paulit-ulit na sumusubok si Julia na makatawag sa radyo habang si Cassie naman ay naghahanap ng signal sa cellphone pero wala lahat. Biglang may kakaibang nilalang na tumambad sa kanya pero niloloko lang pala siya ni Ben. Kalaunan ay hindi na rin umaandar ang yate at na-stranded na sila sa gitna ng karagatan. May naririnig lang silang boses sa radyo pero wala ding maintindihan. Naalala ni Tom na meron lang silang tubig at pagkain na tatagal lang para sa 4 na araw. Umaasa na may dumaang mangingisda man lang para matulungan sila. May nadetect ang radar na papalapit sa kanila. Narinig nilang kakaibang ingay na naman sa paligid. Nagmadali silang lumabas at nagulat nang makita ang mga meteorite na pabulusok sa Earth. Nasundan pa ito ng marami hanggang papalapit na ito sa kanila. Kaya pinilit ni Tom na paandarin ang yate pero lumalala lang ang sira nito. Umandar sila ng kaunti nang biglang bumagsak ang isang meteorite malapit sa kanila. Kaya nagyakapan sila. Napansin ni Tom na hindi pala ito meteorites kundi satellites. Umuusok na ang makina kaya wala na silang pag-asang makaalis pa. Biglang lumakas ang hangin kaya nagtago na silang lahat sa loob nang hindi napapansin na nagdedeleryo na ang kompas. Nagbabale-balentong na ang yate kaya ganun din si Ben. Nabugbog na. Malakas ang alon na humahampas sa kanila. Pinasuot na sila ni Tom ng life jackets. Nawawala na rin ang kuryente kaya inayos agad ni Tom ang kontador. Pagbalik ng ilaw, niregla na si Julia sa ilong sa sobrang hilo. Si Cassie naman ay naliligo na sa sariling suka. Pilit na naghahanap ng katelebabad si Tom pero baste. Nakarinig sila ng nakakairitang pito at parang binabagyo na sila. Sinarhanan nila ang mga pinto at bintana. Sinilyaban ni Tom ang flare hanggang sa tuluyan ng lamunin sila ng kadiliman. Kinabukasan, nagising ang lahat at lang nakaligtas sa unos. Ganun pa man ay wasak na rin ang yate. Lumabas sila at hindi makapaniwala sa nakikita. May nakisakay na isda pero hindi nagbayad. Naglaho na ang tubig sa buong kalupaan.
Nasa gitna ng disyerto na ang yate nila. Natulala sila at hindi makapaniwala. Sinubukang mag-isip kung ano ang dapat gawin. Sinusubukan pa rin ni Cassie maghanap ng signal. Naglaro si Ben ng alimango habang nagtataka naman si Tom. Bakit baliktad na ngayon ang tinuturong magnetic poles ng mundo? Huling nangyari kasi ito ay 700,000 years ago. Nang malaman ng kasalukuyang nangyayari ay naisip ni Cassie na baka patay na ang syota niya at umiyak at nagtago. Pinatahan ng ina pero pinalayas pa niya. Sana all umiiyakan. Tiningnan ng mag-asawa ang natitira nilang mga supplies. Si Ben naman ay ginamit ang mga lobo baka sakaling makita pa ng ibang tao. Sinubukan ulit nito ang mga radyo at himalang natsambahan ang submarine captain na nakasurvive na si Noe. Naiwan siya sa lupa at kinumpirmang nabaliktad nga ang magnetic poles kaya umurong ang dagat at nilunod ang mga kontinente. Wala siyang makontak dahil bagsak lahat ng communication system. Ang alam niya lang ay hindi ito tatagal at babalik din na sa dati ang dagat sa loob ng isang linggo. Kaya ihanda nila ang sarili nila at manatili sa matataas na parte hanggat maaari dahil magiging matinding dilubyo na naman ito. Namatay ang partner niya sa pinsala kaya pwede pa siyang magsalba ng 2 pang tao. Alang-alang sa mga bata ay naisip ng mag-asawa na hindi na sila sasama basta isalba ni Noe ang mga bata. Kaya binigay na ni Noe ang lokasyon niya. Na-estimate ni Tom na aabutin sila ng halos 3 araw para marating ang submarine. Kaya natulog muna sila at aalis sila ng maaga bukas. Kinabukasan, naghanda na sila ng gamit at nagbihis. Napansin ni Tom na may taong naglalakad papalapit sa kanila. May asong kahol ng kahol at kakaibang armas. Nilapitan siya ni Tom at magandang loob na bigyan ng tubig pero hindi naman niya maintindihan ang lengguwahe ng lalaki. Pagkatapos uminom, ay sinapak niya si Tom. Sinipa sa mukha. Nakita ito ni Julia at nagulat. Gustong tulungan ng asawa pero huli na siya dahil walang awang sinaksak ng lalaki at duguan na siya. Saka nito sinaksak ulit sa leeg. Mangiyak-ngiyak si Julia kaya siya naman ang hinabol ng baliw at sinibat. Kaso sa balikat lang siya nadaplisan. Kumaripas siya sa yate para iligtas ang mga bata. Sinarhan nila ang mga bintana at pinto saka pinatago sa mga upuan. Binigyan sila ng flare gun at siya naman ay kumuha ng kutsilyo at nagtago sa CR. Walang tigil na hampas ang baliw sa pinto at nakapasok din. Naghagilap, nakikain, saka pinaghahanap si Julia. Pumunta sa banyo pero lumabas na pala si Julia sa butas. Sumilip ang mama pero hindi siya nakita. Minala siya sa aso at kinakahulan siya. Saka siya inatake kaya sinaksak niya ito at namatay. Nang makita ito ng baliw ay mangiyak-ngiyak siya. Ngayon quits na tayo. Nagpasimple siyang pumasok sa yate pero nasipat rin siya ng mama at sinapak. Kinaladkad, lumaban siya pero mas malakas ang lalaki. Siyempre, tinapakan ang kamay niya para mabitawan ang kutsilyo. Sinabunutan siya at sinubsob sa sahig. Saka tinilapon sa sopa at sinakal. Pinapanood lang siya ng mga anak niya pero hindi sila papayag na patayin ang nanay nila kaya binaril nila ito ng flare gun na nagdulot ng apoy at nagliyab sa buong yate. Lumabas sila pero binalikan muna ni Julia ang mapa at bag at sinipa ang baliw sa mukha. Ang mga bata naman ay nakikilamay pa at sinamahan sila ng kanilang ina sa iyakan. Kaso buhay pa pala ang baliw at nakalabas. So takbo na naman ang family. Saka sumabog ang yate. Kalaunan ay nagpahinga sila sa maliit na talon. Naisip ni Cassie na kaya siguro sila natunto ng baliw kasi nakita nito ang lobo. Kaya iyak naman si Ben kasi sinisisi niya ang sarili niya. Pero pinataha siya ng nanay niya kasi wala silang panahon para magdrama. Lalo na't sinusundan pa rin sila ng baliw. Isang lawa ang nadaanan nila at manghang-mangha si Ben na makakita ng hammerhead shark ng personal. Kaso papalapit na naman si baliw kaya nagtatakbo na naman sila. Pakalagpas sa burol ay may nadaanan pa silang sandamakmak na delikadong kemikal kaya maingat nilang iniwasan ito. Parang nailigaw na nila si baliw kaya panatag na sila sa paglalakbay. Marami silang nakitang mga patay na hayop sa paligid at mga plastik na basura sa ilalim ng dagat. Nanghihina na si Ben dahil sa uhaw kaya nagpahinga muna sila. Sa gulat ni Julia ay ubos na ang tubig. Naiwan palang bukas ni Cassie ang lalagyan kaya napagalitan pa siya. Nag-away sila at nagdahilan pa si Cassie na what's the point? Mamamatay lang din naman tayo lahat dito. Pagkatapos ng sigawan ay nagpatuloy na rin sila sa paglalakbay. Nakakita sila ng sirang eroplano at dito magpapalipas ng gabi. Nakita ang family picture nila, nagkwentuhan, natuwa, nag-iyakan at nagpahinga. Hating gabi, umihi lang saglit si Cassie pero hindi niya nakita ang paparating na pala sa likod niya si baliw. Buti na lang ay Girl Scout si Julia at sinaksak siya sa likod. Buhay pa kaya gumanti na rin siya para sa asawa niya at nilabas lahat ng sama ng loob. Ngayon, quits na talaga tayo. Pinatahan na siya ni Cassie at niyaka. Kinaumagahan, nakita nila ang nakakadiring itsura ng katawan ni baliw na ang dami ng kinagatan. Di nila malaman kung anong hayop ang makakagawa nito. Pag alis nila ay may mga maliliit na alimango ang lumabas sa bibig ng lalaki. Ilang
oras ang lumipas. Tiningnan nila ang mapa saglit pero hindi na tumitigil sa paglalakad si Ben kahit sigawan nila. Uminom ito kahit marumi ang tubig sa sobrang uhaw. Hinatak agad siya ng nanay dahil pwede siyang maimpeksyon dito. Nahihilo na talaga si Ben. Saktong nakakita sila ng mga upuan kaya nagbahay-bahayan muna sila at in-injectionan si Ben ng gamot at naisip na dun muna sila magpalipas ng gabi. Kinaumagahan, nagising si Julia sa kakaibang ingay. Lumabas siya para i-check ito at sa gulat niya ay papalapit na sa kanila ang pulutong ng mga alimango. Agad niyang ginising ang dalawa at kumaripas ng takbo. Nakita nila ang malalaking cargo ship at pumunta dito. Nakakita sila ng iba pang mga tao. Gusto man silang tulungan ng babae pero tumanggi ang iba at nagtago sila sa loob ng container van at sinaraduan sila at hindi na pinapapasok mga walang awa. Maaabutan na sila. Pinakyat ni Julia ang mga bata sa taas at pinahuli ang sarili. Nang paakyat na rin siya ay pinagkakagat ang paa niya at nasugatan kaya tinulungan na siya ng mga bata. May butas palang container kaya nagsipasok din ang mga alimango at pinagbabaril sila ng mga nasa loob pero walang magagawa ang baril nila sa pulutong ng mga alimango at kalaunan ay nilamon din silang lahat at walang nabuhay kahit isa. Si Julia naman ay duguan pero nakaligtas sila sa mga alimango. Nakatulog siya na naginip. Paggising niya may sandstorm na at mag-isa na lang siya. Nag-alala dahil wala na ang mga anak niya. Kinuha ang baril ng namatay. Bumalik na si Cassie at Ben dahil naghahanap lang pala sila ng tulong. Buti na lang ay may nahanap si Ben na hideout kaya pinahupa muna nila ang dilubyo. Nag-DIY si Julia para sunugin ang sugat niya kasi baka pwedeng ulamin mamaya kaso napakasakit. Nang matapos ang bagyo, larga na sila at nakaswerte ng inuming tubig. Nakakuha pa sila ng ibang baril at radyo kung saan kinausap nila ulit si Noe dahil nawala na nila ang mapa. Buti na lang ay buhay pa rin si Noe kahit inatake pa siya ng salot at sumagot na bilisan nila dahil ilang sandali na lang ay babalik na ang dagat. Nagpaputok siya para makita nila ang direksyon. Matapos ang malayong lakarin ay umihilang si Ben at nakita na nila ang submarine na malapit na lang. Pero syempre, bago ang ending dapat mahirapan muna sila. Kaya naglaglagan ang mga dambuhalang bato sa kanila. Tinulak ni Julia ang mga bata papalayo para hindi matamaan. Ngayon, baldado na siya, wala na silang oras at hindi na kayang akyatin pa ang mataas na bato ay sinigawan niya ang mga bata na mauna na kayo at nangakong susunod na lang siya. Nagdramahan pa sila syempre dahil ayaw ng mga batang mawalay sa suso. Pero sumunod na rin sila. Sayang ng oras. Tumakbo sila papunta sa submarine at naabutan si Noe. Naduguan. Sinabi niya na hindi na siya tatagal kaya pinapasok niya na ang mga bata. Napagtanto ni Kaso na kasya pa pala ang mama niya kaya binalikan niya ito. Samantala si Julia naman ay namiss na ng mga alimango kaya pinagbabaril niya ang mga ito. Mabaril niya man ang ilan sa mga ito pero alam na natin ang dulo niyan. Buti na lang ay dumating na si Cassie at hinatak ang kamay niya. Di pungal. Pwede naman pala yun eh. Ba't hindi niya pa ginawa kanina? So yun, nakatagos sila at tumakbo papunta sa submarine habang nakikipagkarera sa mga alimango. Ang bibilis naman ng mga alimango na to ah. May gulong ba sila? Pinagbabaril sila ni Ben habang papaakyat na sila. Si Noe naman ay pinagpiestahan na. Pumasok na silang lahat sa loob. Sinelyuhan ito. Dinumog sila ng mga alimango na parang nasa water world sila. At totoo nga, may water na. Bumalik na ang dagat kaya nag-seatbelt na sila. Hinampas sila ng tubig ng over-over sa saya. Nagbali-balentong, niregla na naman ang ilong ni Julia. Naligo na naman sa suka si Cassie. Napingi si Ben sa malakas na background music. Saka nag-blackout. Paggising nila, lumabas na at nakita bumalik na nga sa dati ang dagat. Dinala sila ng alon sa lupa pero wasak-wasak na ito. Kaya bagong simula, bagong buhay. Happy New Year! Huwag kalimutang mag-subscribe para sa marami pang masasarap na recap.